So, ayun na nga, kanina umaga, napatitik tayo sa motor natin habang nagkakape. So, napa-order tayo bigla nito mga nakita nating kulang. Hindi talaga maganda kapag natititigan mo yung bike mo eh. So, ito yung rectifier guard from Evotech para sa ating Ducati Scrambler. So, pag nakita nyo mamaya yung rectifier, exposed lang siya and it's directly behind yung gulong natin. So, if there's any debris or bato na tumalsik doon, maaaring masira siya. No? So, another thing na kasama nitong rectifier guard is yung tornilyo tsaka yung mga spacers niya. Ayan. Ganyan lang siya. Very basic. Another thing na nakita natin kulang dito sa motor natin ay itong radiator guard. So, yung radiator, same placement siya nung rectifier, no? Right behind the wheels. So, if there's any bato din na tatama doon, baka masira yung fins. And worst case, baka mabutas pa yung radiator natin. So, ito namang radiator, snap-on lang siya. Wala siyang kasamang tornilyo. Ang kasama lang niya, itong mga foam na to na may adhesive. So, basically, ilalagay mo yan dun sa radiator itself tsaka yung sa radiator guard para ma-lessen yung vibration at hindi magasgasan yung mismong radiator. Ayan, parang ganyan lang siya. Tapos itong isang hawak ko sa kanan is ikakabit directly sa radiator. So ito yung sinasabi ko kanina na yung rectifier is exposed lang siya. No? Nasa likod lang siya ng gulong. And parang manipis lang kasi siya eh. Although may mga fins siya. Ayan, pwede mag-crack din yan and eventually masira. Ayan. So, chinek ko yung mga tornilyo nito. Wala siyang Loctite. So, hindi ko na lang din nilagyan. So, ito, ang tricky part lang dito kapag ikakabit mo na yung rectifier guard. Yung spacer at saka tornilyo, kailangan nakalusot na siya on both sides ng butas para masikipan mo siya ng sabay or at the same time. No? Ayan. So, ganyan yung itsura niya pag nakabit na. Marami naman siyang butas so I don't think ma-affect yung cooling. So, ito for the radiator guard, we have to remove one of the fairing. No? 3 tornilyo lang yan. Medyo mahigpit. Ito may Loctite. So, nung binalik ko yan, mamaya lalagyan ko rin ng Loctite. So, ito yung part na sinabi ko na kailangan dikitan din ng foam na may adhesive sa mismong radiator. Ayan. Kasi yung snap-on mechanism ng radiator guard is pwedeng gumasgas dito at eventually baka mapudpud yung bakal ng radiator and mabutas din. So, imbes na maprotektahan mo yung radiator guard pa yung maging cause ng pagkabutas. Kaya, on the radiator guard itself, meron ding foam. And then, dun sa radiator, meron ding foam. Para protected on both sides. Yun. Pero siguro, mas maganda kung ano to eh. Parang makapal na rubber talaga. Kasi, in time, I think, magde-degrade yung foam na yan and eventually luluwang and mag-cause ng vibration dito sa part na to. And yun nga, when there's vibration, may chance na magka-friction and mabutas din yung radiator. So, ganyan yung itsura niya. Wala pa yung side fairing. Hindi pa na nababalik. Okay naman. Malinis naman siya tignan. Although, syempre kapag tumakbo ka sa ulan, sigurado mas mahirap na siyang linisin. No? So, ayan, yung plastic dyan sa is arte lang para lang hindi magasgasan yung
tornilyo. Kasi ma-expose yung parang mga silver parts ng tornilyo, mawawala yung pintura, hindi maganda tignan. So, ito siya sa kabila. Kita natin yung rectifier. Tapos sa kabila din, kita yung radiator guard. Satisfied naman ako sa coverage niya. Covered naman yung rectifier and yung radiator.